Magandang araw po muli mga kaibigan, at ito po tayong muli sa Huntahan ng Bayan TV. Panoodin po natin itong naging hearing ng Senado tungkol doon sa pinapagawa nilang Senate building na nakakalula yung budget. Ito po yan. Ba't ka galit na galit sa akin ngayon na nire-review ko yung amount na yan? Ang goal ko lang matapos ang building na to. Ano nga matatapos? 15 buwan yung pastry sa mesa mo, wala kang ginawa. Hindi na napigilan ni Senate Accounts Committee Chairman Alan Peter Cayetano at Senator Nancy Bina na ilabas ang init ng ulo nila sa isa't isa sa pagdinig ng Senado kanina. Ngayon ang unang araw ng pagdinig ng komite ni Cayetano sa new Senate Building Project sa Fort Bonifacio, Taguig na sinita ni Senate President Jesus Escudero dahil umaabot na raw sa mahigit 23 billion pesos ang budget para sa proyekto. Pero giit ni Senator Binay na siyang dating pinuno ng Accounts Committee at pinalitan ni Cayetano, bakit ba pinipilit na 23 billion pesos ang presyo ng building? Samantalang sa datos ng DPWH na nangangasiwa sa construction, nasa 21.7 billion pesos lang daw dapat ang total amount mula Phase 1 hanggang Phase 3. Pero giit ni Cayetano, nakuha nila ang 23 billion pesos na datos mula mismo sa Senate Coordinating Team o SCT na dating mga tauhan ni Binay sa komite. Records to ng SCT, Senator Binay, that was given to me by the SCT. Who are your staff? Yes. Wait, so what's the problem? No, ma'am. Ginugulo mo yung hearing wala namang kailangan magulo. Yan ang sinabit sa akin. So kung sasabihin mo mali, edi ano yung tamang number? Listen to me first. Can we just go back? Yung problema sa iyo, you keep going around saying, gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo na kami kinakausap, tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. Giit naman ni Binay, umabot sa mahigit 23 billion pesos ang sinasabi ni Cayetano dahil sinama niya sa computation ang gastos ng presyo ng lote ng building. Wala yung lote dyan, 21, ma'am. Bigay sa akin ng DPWH to. Ang problema, hindi ka nakikinig. Yun na nga, Mr. Chairman. Hindi ka marunong magbasa. 21 naging 23. Hindi, My point kasi is, out of order ka na. Siningil din ni Cayetano si Binay sa 600 million pesos na plano para sa landscape ng bagong Senate building. March 2023 pa raw na isubmit sa kanya ng DPWH ang plano pero hindi pa rin naaprubahan hanggang ngayon. process of reviewing everything. So it takes you more than a year to review everything. Kailan matatapos yung building? Ako, baka hindi ako umabot katulad ni Senator Enrile na 100 taon. Hindi. Kung ako ay nagpatuloy ng building, talagang pipilitin natin matapos. 15 months na sa mesa mo, then you have the gall to tell all of us na yung delay na sa amin. Dahil sa tindi ng sagutan ng dalawa, nauwi na sa politika ang usapan. So yan po yung naging pagsasagutan ni Senator Alan Peter Cayetano at saka ni Senator Nancy Binay. Noon po kasing nauna na umpisang ipatayo yan, Senator Nancy Binay ang namamahala hanggang sa napalitan siya at naupo sa pwesto niya si Alan Peter Cayetano. Kung tutuusin po, yung budget na yan na 21.7 billion na nakikita nyo, yan po dapat yung kabuuang budget nung tinatayong Senate building na kung tutuusin ay napakamahal, napakalaki para sa 24 na senador lamang na mag-oopisina. Okay sana kung may iba pang agency ng gobyerno na pwedeng mailagay dyan. So ayon po kay Senator Peter Cayetano, meron pang 600 million na plano na hanggang ngayon ay hindi pa raw na-approve, at ang sinasabi pa ni Nancy Binay, umabot sa 23 billion yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na isinama raw ni Peter Cayetano yung presyo ng lote. So sa makatwid, sa 21.7 billion na yan, wala yung presyo ng lote. At lumalabas na kapag isinama yon, lalaki pa talaga. Kung ilang daang milyon pa yon o baka nga bilyon pa yung abutin. So papasok talaga tayo ng 23 billion kagaya ng sinasabi ni
Senator Cayetano. Sa isang banda po, may isa pang malaking problema. Sinasabi ngayon na nasa 852 days na delay yung project. Ang dahilan daw, maraming revision at hindi pa approve. At ang isa pa raw, hindi na konsulta yung mga empleyado ng Senado bago na umpisahan yung building. Tingin ko doon sa pangalawang rason, wala namang masyadong malaking problema. Ang malaking problema po ay yung delay dahil doon sa non-approval ng mga plano at design. So sa bawat araw po na yan ng delay, 100% yung mga kontraktor niyan ay maniningil talaga, kasi hindi naman po pwedeng kung hindi magalaw ang isang parte dahil mayroong revision o mayroong non-approval doon sa design, patitigilin ng kontraktor yung kanyang mga tao sa pagtatrabaho at hindi susweldohan. Ang pinakamaganda po kasing nagagawa lang ng kontraktor pag may mga ganyang problema, idadivert sa ibang lugar. Kahit pa ang kailangan ay 10 lang, okay lang na maging 20 sila, kasi di naman nila pwedeng tanggalin yung tao kaagad-agad. Unang-una, labag sa batas. Pangalawa po, napakalaking problema kapag nagbawa sila ng tao na wala sa oras at dumating yung punto na nangailangan sila ng tao. So panibagong proseso na naman yan ng mga application at dokumento. Kasi sa totoo lang, yung mga tao sa construction, 1 araw, 2 araw po silang patigilin ng trabaho, hahanap na ibang trabaho yan. So kung kukunin mo ulit sila, maghihintay ka ulit ng availability nila kung kailan sila po pwede. So hindi po ganun kadali na sabihin na kapag delay yung project, tigil yung trabaho, walang sweldo yung tao. Malaking problema po yan sa kontraktor. At sa isang banda, magpapile sigurado ng additional charges yung kontraktor. So kung 852 yan, 852 days at 21.7 billion yung budget, baka po 1/4 niyang 21.7 billion na yan ay mapunta doon sa additional na singil ng kontraktor. So sa madalit sabi po, medyo malaking problema talaga to. At ang sinasabi pa ni Alan Peter Cayetano, sa loob daw ng 1 taon, hindi na-approve o na-review, na-revise yung mga plano para magpatuloy yung construction. Although ang sinasabi naman ni Nancy Binay ay maraming rason. Mayroon pang portion na inabot ng pandemya. Pero isipin po natin, kahit pa po siguro nagtuloy-tuloy yung paggawa ng building at natapos sa tamang panahon, yung 23 billion o 21.7 billion ay napakalaki para lang sa 24 na senador, samantalang napakarami po ng problema ng bansa na nangangailangan ng budget. Mukhang hindi na pag-isipan to ng maayos at mukhang may mga kapritsyo lang na nasunod. So dito po makikita natin kung ano talaga yung ugali ng mga ibinoto nating senador, kung paano sila mag-usap. Talaga pong ayaw ko mang aminin, nakakawala ng galang dun sa mga pinaupo nating senador. Para silang mga tindera sa sidewalk. Mabuti pa kung nasa loob ng palengke. Yung nasa loob ng palengke medyo maganda-ganda pang tingnan, pero sila parang nasa sidewalk lang na nagbabangayan at hindi na sila nahiya na magsumbatan, samantalang sila po ay mga halal na opisyal at nasa mataas na pwesto na kung tutuusin ay dapat kagalag-galang ang dating. Pero nagmukhang malasimboryo yung sagutan, walang marunong magbigay, at doon naman sa mga kasama
wala man lang marunong magsabi na itigil muna sandali at pag-usapan ng maayos. Pinabayaan na lang po nila ng pinabayaan hanggang sa mauwi sa kung saan. Nauwi pa doon sa sumbatan sa agawan ng teritoryo sa pagitan ng Makati at saka Taguig, na kung tutuusin ay labas naman. Pero sa tinatakbo po ng sitwasyon, para pong totoo, parang may dahilan talaga. At ito pong nangyayari na ito, hindi po maiiwasang mag-isip ng mga tao na may tinatagong milagro itong pagpapagawa ng Senate building na ito. Malalaman din naman po natin yan sa mga susunod na araw. Pero sa katotohanan, yun pong pagkakaroon ng napakalaking delay ay isang malaking pangitain para mag-isip yung mga tao. Isipin nyo, sa loob ng isang taon hindi nagawa o na-review, na-revise yung problema dun sa plano, nagawaan ng tamang design o tamang proposal yung mga na-revise na plano. Kasi po yung revision, kapag ang presyo ay pababa dun sa actual na requirements ng kontrata, okay po yan, hindi maniningil ng dagdag yung gumagawa niyan. Pero kapag ni-revise yan at naging mas malaki doon sa required na kontrata, syempre po maniningil ng additional. So dyan po nagkakaroon ng malaking dagdag sa budget, at dyan po ang nagiging problema ng mga itinatayong building na minsan hindi na-review kaagad. At kapag actual ng ginagawa, doon makikita yung problema. Ang problema po dyan, kapag mabagal kumilos yung designer o yung gumawa ng plano at hindi kaagad na solusyonan. So, napakalaki po ng pera na masasayang talaga. At itong budget na ito na ang sinasabi ni Nancy Binay ay 21.7 billion lang, na ayon naman kay Cayetano ay umabot na ng 23 billion. Mukhang madadagdagan pa, at mukhang ang pupuntahan ng budget ng 2025 ay mukhang masasalang dito sa problema na ito ng Senate building. So, at isa pang medyo hindi natin maiiwasan at hindi maaalis sa mga tao ang mag-isip ng korupsyon dito. So hanggang dito na lamang po muli, at magandang araw. Paki-like and subscribe na lamang po muli.